At sa Kanya
bilang sandaan at tanim na pasyam. Team 169 sa walang hanggang kamay. Matamis na pakikipalaya. Okay, ulit mo natin ulit. Sing! Matamis na pakikipalaya sa piling ng tagapagligtas, laging biyaya at kapayapaan sa kaniyang nararanasan. Hilig santa, ligtas sa mga sakuna. Hilig santa, sa walang kamay niya. Lumakad sa makipot harapan, maakay sa kaniyang kamay. Sa bawat araw lumiliwanag, dahil sa kaniyang patnubay. Hilig santa, ligtas sa mga sakuna. Hilig santa, sa walang hanggang kamay niya. Walang alinlangan at pagkatakot ang nasa sa kamay ni Jesus. Kapayapaan ang magkakamtan kung si Kristo ay magkampisa. Hilig santa, ligtas sa mga sakuna. Hilig santa, sa walang hanggang kamay niya. Amen. Maraming salamat sa ating awitan at napakabuti ng Panginoon. At ngayong pong araw nito ay tayo muli magkakasama-sama para po sa gawain po ng panalangin po. So ngayon pong sandaling ito, dapat po tayo sa ating mga announcement. Pag-pray po natin, mukhang hindi pa tapos sila ang ating pinag sila pastor na hindi nag-ayos ng ating sa bangko. Nasa bangko po sila. Nag-text sana siya nila, hindi pa sila. Tapos di ba nag-alas ko lang ang mga bangko. Kaya pray po natin sila at patuloy din natin panalangin ang Arellano family. Kailan po ba bukas na? Pamira, ngayon, last night na pala ngayon. Medyo nagpapalaki ng mga kababayan, di ba? Hindi na matutuloy. So, panalangin po natin at doon yata siya sa ano, no? Sa kapilya, sa Limay. At ngayon pong araw ay binabati natin si Tita Jen. Birthday pala ngayon. Hindi natin nabati yun. Sunday. Sunday tayo, September Happy birthday kay Tita Jen. Ngayon pong araw. Kung wala pa, baka naganda na. Ayan. So, panalangin natin. At nagpapasalamat din tayo sa nag-celebrate ng Sunday. Kay Edito and Adrian. At si Sabia. At ang ating pong ating mga kapatid sa darating na Webes sa pamumunan ni Vice ay medyo bukas na po, mag-aayos-ayos na po sila at yung mga anggaling dyan, yung mga kapatid dyan at sabi niya po si Katoy, so pray natin. Balik na po kayo. 5. Para mabilis. So, marami na rin pampuyan. So, panalangin po natin sila. Sila naman bahala na po ang church. Kasi yung mga natin, mga young people ay mga pasok na nabuti na po ng ating iglesia na ipagkatiwala na po sa ating ito po yung karoon. So, darating na
Sabado, tuloy-tuloy na po yung ating visitation at pagtuturo ng mga bata. Kaya last test po ay dapat nandito na po tayo Sabado. And then sa Sunday ay first Sunday na po. Lahat po natin dyan po ay long sleep po tayo. At last suot na natin yung dito kasi yung August makano na tayo ating example. Kaya tayo po lahat ng mga tikon ay long sleep po tayo at darating linggo. Ngayon din sa darating sa linggo ay napuspon po kasi yung ating 36 council meeting na po. Kaya dahil sa hindi na sa ating mga pangyayari, so ito po ay sa darating na linggo para makasama natin. Okay, wala na ba tayo nakalimutan? And yung ating Talent Fest, malapit na po yan. Kaya lang, August na. Kasi ngayon ay July 1st na. Kaya ewan ko pa nung tapat na date yung ating may date naman tayo sa ating August 21. 2? 2-1. 21. So, gandahan na lang po tayo para sa ating darating na yun lang po yung ating mga announcement. Yung ating jail ng July, wala po tayo mga schedule. So, hindi natin ang schedule na bibigay sa ating Lalo na po tayo para po sa ating testimony. Ayan, pagkakataon muli natin para mag-share ng ating mga testimony. So, last Wednesday, meron tayo tatlo. Again, sino kaya matapang na mumuna para po sa General na pagpapasalamat lang po. So, pray mo Panginoon sa patuloy po na pag-iingat sa araw-araw niyo po sa katalinuhan, kalakasan, pati po sa hanap buhay po na patuloy na pinagkakalob po ng Panginoon. Pwede papasalamat dahil everyday ay nakikita ko po yung kabutihan po ng Panginoon po sa buhay po namin at especially sa akin po at Pinoy so, sa pag-aaral niya, provision at pag-iingat po sa Kanya. Gayun din sa aking pamangkin na ang aking pangalan na pamangkin ay college na. So, bilis ng panahon. Kala mo, tanda ko na. 29 na po ako. 28. So, college na siya. At dinatid po namin siya sa Banas dahil doon po siya nakapag-enroll. So, salamat sa mga provision at pag-iingat po ng Panginoon. Kailangan ko lang ay nawa ay patuloy siyang gabayan din ng Panginoon hanggang sa makatapos po siya. Dahil ibang bagay pa rin kapag nakatapos. Hindi siya mahirapan sa maghanap ng trabaho, etc. So, yun. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan po niya, sa lahat ng mga pagpapala, maging sa mga pagsubok, ano po na patuloy na pinararanas ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat din sa Lord kasi simula po nung huli kong nung nag-gout ako, hanggang ngayon ay hindi na po makakaranas ng pag-gout. So malaking bagay po yung pag-walking, yung paglalakad araw-araw. Bagamat
nakita ko nakakapaglakad pa rin kahit umuulan. Eh. Ako, inaabutan ako ng ulan. Pero nito mga nakaraan, kinaya naman. So, ayun, maraming salamat po sa Panginoon kasi yung mga bagay po na yun, simple man, ay napakalaking bagay po sa atin bilang isang mga tao. Bilang mga tao. Sabi ko nga naman na, yung simpleng pagmulat ng mata natin, di ba? Napapasabi na tayo agad na, Lord, thank you sa panibagong buhay, sa panibagong araw na binigay mo sa amin. So, ayun. So, lahat po ng bagay po na yun ay pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Liit, malaking bagay na dumarating, pagsubok, pagpapala, lahat po yan ay kalooban po ng Panginoon. Lahat po yan ay may plano po ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po rin po ang Panginoon. Amen. Salamat 28 or 29? 28. Wala sa kalendaryo. Dapat bago mangyari yan, yan na. Wala pa yung birthday eh. Asawa na lang. Ito, yung masawa na. Ayan. Sa lahat ng mga kapatid, napapasalamat ako sa Panginoon dahil yung edad niya sa Senta, lahat papasalamat ako sa Panginoon dahil yung upper body ko, okay, pero yung pangalan ko yung siya, nararamdaman ko kunti-unti umihinga. Kaya yung walking, sinasabi ni AJ ganito, pagka pinag-ilang mo ako ng sabihin, business ang ginagawa na, hindi na ako makakapaglakad sa buhay kasi araw-araw may gulong yung gusto. Kaya hindi ka rin sobra o kulang pa sa loob. Salamat sa Panginoon dahil ilang buwan na rin na hindi ako sumasagot pa ako kasi panahon ng trabaho sa buhay. Panahon ng pag-aaral, preparasyon na talimtin. Kaya hindi ko sabi ko ngayon, huwag sana sumakit ng mga pao kasi malapit na yung tuloy na namin. Ganun din naman ang papasalamat ko sa Thank you. buhay ko. Kailangan mo ba? Years na Picturean ko na lang. Okay na lang. Birthday niya ngayon. Actually, ang birthday talaga niya is September 21. Kailangan ma-adapt siya sa ako. Ginawa nila ng July 1st ang kanyang birth certificate. Kaya sabi ko, yung birth certificate mo sundan natin. Kasi dalawang birthday pa eh. Dalawang paghahanda. Kaya siguro on the way na siya dahil galing na pala kahit trabaho pa rin kahit birthday niya. May tawag kanina sa boss niya, kaya pumasok siya. Yun din naman, papasalamat ko sa Panginoon dahil sa hirap ng buhay ko. Siya ang pumipili sa amin. Ang good blessing ng Panginoon sa amin. Sa yung may provide yung kailangan namin daily. Kasi sabi ko naman, masahe pa lang naman almost 500 pesos yun. Daily lang. Hindi yung mapapulupan, makakainin, makakainin namin. Kasi, kumbaga hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Kahit ako, yung sa pagkatanin ko ng malay, seasonal yan eh. Medyo magaling pa sa mga ako, seasonal eh. Every day sa buhay, wala talaga ng pera. Kaya, a blessing kung talagang meron yung palay mo at maaano mo ng maayos, yun, doon mo makikita yung talagang blessed na Panginoon. Kaya kami, pag nagkaganda yung palay, lagi ka nakatingala sa langit kasi hindi ko alam kung maaano mo yung tinanin mo. Kaya lagi kang nananalangin kasama yung panalangin para sa itinanin mo. Kumbaga,
sila kasi isang bagay kung meron lang akong kasama sa inyo nagiging dulot ang kagigitan. Dahil ito yung hospital ngayon. Pag na-hospital ka, sigurado may ipon ka lalabas. At kami, wala kami ipon. Kaya wala ilalabas pagka may na-hospital. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon dahil nandiyan yung mga ako na malulusog sila, mag-aral, yun ang parte ng blessing sa akin. Lagi ako napapasalamat sa akin sa Panginoon dahil hindi nga, sabi nga nito, pagpunan ko ng sa blessing. Sa kayo, sa Panginoon na nagkaroon sa misteryo at yung nagagampanan mo kung ano yung pinapagawa. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating testimony. Yan. Guatemala. Ayaw pa nila bumalik doon. Meron po ba? Isa pa. Baka meron po kung gusto kumapit. Mga uwi na si Kuya na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko lang magpasalamat sa Panginoon, katulad kay Engineer. Una sa lahat, magpasalamatan ako Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin, sa kabila na malayo kami sa isa't isa ni Jerry. Tapos yung anak ko, araw-araw maalis sa ngayon itong week na to, bukas last day na ng kanilang summer, after ng summer, next week enroll na naman. Kaya salamat sa Panginoon na naiprovide na pangailangan ng anak ko. Mag-third year na, kaya medyo talagang higpit ang habit namin sa Panginoon dahil na gastos yung kanyang libro is 10,000. Kaya salamat sa Panginoon, nakatag ako ng 5,000, nakasahod ako sa aming OFW na sinasamahan ko ng 5,000. Kaya na po yung 10,000 sa libro niya. Kasi hindi na sila makapag-enroll hanggat hindi sila makakabili ng books. Talagang wise ang mga wise yung eskwelahan. Hindi pwede makabili sa labas. Hindi rin pwede ibenta yung kanilang libro kasi may perma na ng school. Kaya lahat talagang sa kanila bibigay. Kaya salamat pa rin sa Panginoon. Hinahanda na naman namin po yung 20,000 para sa enrollment na. Pero God provide. Pero at napadalayan ko naman yung kanyang OJT sa Manila. Kailangan po namin ng 38,000 plus 5,000 siguro na allowance. Pero alam ko, God provide. Nag-provide niya ngayon 20,000 sa enrollment tapos po yung OJT sa Manila. Kaya salamat sa Panginoon na hindi na kami pinagkukulang ng kanyang blessing niya sa amin at ang pag-iingat kay Jerry sa malayong lugar sa kabila na sakripisyo bawat isa. Alam niyo naman, pati niyo naman yung problema sa kanilang kampanya at din nawala pa rin. Pero ang Panginoon, siya yung gumagawa ng paraan na makakapadala sa amin sa makakita po ng tinapay na ginagawa mo. Ang tawag doon ay nag-print siya ng mga Bible at i-dispose sa ibang bansa. Kaya ang tawag sa kanila tinapay. Hindi ko pwede sasabihin na mga Bible kaya makapagod sila. Kaya salamat sa Panginoon na napakabuti niya sa amin, sa kalusugan po namin, sa kabila na meron din po akong nararamdaman, pero hindi naman katulad sa iba na talagang kailangan yung hospital. Kaya napakabuti ng Panginoon at isa lahat, kaya sabihin yung mga gamot-gamot, na i-provide na rin ko yung mga gamot ko, may kamahalan na ko yung insulin, pero napakabuti pa rin ng Panginoon sa amin. Si Jen, hindi rin kakasakit, kaya sa kabila ng kanyang minsan, hindi kasi talaga unang mga
ito lahat ay pinagmuli ko rin sa naman ng Panginoon at hindi pa natin alam ang maging mangyari sa buhay natin pagkita sa kabila. Pero ano na lahat tayo ay sabik na lumipas sa kabila. Alam po natin na mahal natin ang Panginoon kaya nandito pa tayo para maging sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya patuloy lang tayo maging tapat kung din na pagdating ng Panginoon. At ito lahat ay pinagmuli ko rin sa simbahan ng Panginoon at binabalik ko sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mga at dito sa tanong ito, tayo na po tayo nakanta. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritu Banal, na maratao nilalang, at pagkalang kalangitan. Amen. Okay. Nice.
Papuri mo sa Diyos. Amen. Salamat Kuya Lord sa napakagandang awit. At yan, meron na po tayo mga naman si Kuya Lord ng July. Ano? May post na po si Iko Nenjay para sa ating mga schedule ng special number. So, pakitingin na paganda natin ang schedule ng ating pag-aaral. So, ngayon sandali itong outlet, iandala po natin ating mga puso at para po sa pagkaan natin yung split 1 ay tawagin na po natin. Bilis na panahon. Talagang bilis na ang bigit natin. Yan. Deacon Catalog. Yan. Si Baris. Man. Luchon. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Napapansin ko, parang tumawag tayo. Busy si Uloy, di ba? Sige po, tayo po ay sama-samang mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos ang po sa ngayong gabi nito. At nawa bukas maganda ang panahon nito po. Magsimula na po kami sa aming pag-aaral. Nawa, baka magulat kayo, wala na yung mga gamit. Pag kasinipag kami, baka maubos yan. Sige po, pag-pray niyo po kami bukas. Samahan po kami ng Panginoon at kami ng taas. Okay po, at ngayong gabi nito, sama-sama po tayo mag-aaral ng aming mga salita. Isa po sa pinakamahalagang bagay sa isang Kristiyano ay yung meron po siya kanyang gumagabay. Kung napanood niyo po yung video po ni Christine na dati pa lang Christian, naging Christine. Yung kumakalaban kay King, kay Tetelestai. Yung tinanong siya ni King, ni Tetelestai, kung sino daw yung mentor niya, sinabi niya wala siyang mentor. Napaka-nagtaka po doon si King o si Tetelestai. Sa mga Kristyano po, napakahalaga po talaga na meron po sa kanyang gumagabay. O meron siya isang mentor, tulad ko po. Dati po ako nasabi ni Chief na huwag po kulang dyan sa isang sulong. Sa hapon, hindi na po bumabalik. Kumbaga morning na lang, Christian. Pagdating ng hapon, hindi na. Pero napakahalaga po talaga nung meron sa iyong gumagabay o meron kang mentor. Yan. Pinupuli ko pong mentor dito. Yan, sila Chief. Yan, sila Deacon Sito. Yan, sila Kuya Remy. Kung nagsasasama lang po ako sa kanila sa visitation. Kaso nga lang, kakaiba sila mag-mentor. Automatic, sala ka kagad. Pero isang bagay po yung napakahalaga na maganda yung natututunan mo sa kanila kasi pag nagsasasama ka sa kanila, hindi lang yung ginagawa nila yung matutunan mo, yung paglilingkod nila, makikita mo sa kanila yung talagang gusto pa nilang tulungan din para maging lalo pang malago sa pananampalataya at sa pagkakasipin ng salita ng Diyos. Sa kanila ko din natutunan ko yung pagiging makapalang pa. In a good way naman po. Kasi dati talaga hindi nyo po magpapagsalita sa mga harap na maraming tao. Ngunit ngayon, dahil po sa nakikita ko din sa kanila, sa kanilang mga ginagawa, ay natututunan ko rin po paunti-unti na umaga po sa mga tao po. Kaya nahawa na rin po talaga ako sa kanila kahit na po sa pagwabuhan, sa kanila ko na ginahawa. Magpupunin na natin mga dito, amen? Parang wala. Parang wala. Parang ayaw mag-amen kasi ito Yun. Okay, ang ating po topic ngayon ay mga kondisyon sa paggabay ng Panginoon. Ayan, napakahalaga po talaga kasi na mayroon
ang isang gumagawin sa atin. Tulad po ng mga kabataan natin, ng mga maliliit pa tayo. Halos ayaw po tayong padapuan ng lamok ng ating mga magulang. Ano? Talagang ginagabayan talaga nila tayo mabuti. Ano? Lalo na nung paunti-unti lumalaki tayo. Talagang yung kanilang pagkagay sa atin ay talagang hindi masusukat. Ano? Kaya pag-aalam po natin, yung pinakamahalagang bagay na nagiging gabay natin at wala pong iba kundi yung ating Panginoon Diyos, ano? At yung banal na Espiritu Santo na laging gumagabay sa isang mananampalataya o sa isang Kristiyano na lumalakad sa kabutihan at sa landas na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Sige po, samahan niyo po kung buksan ng ating po mga Bibles sa Psalms chapter 37, verse 3 and 5. Mga awit, kabanatang 37, mula talatang 3 hanggang talatang 5. Ano po? Ay, inanyayaan ko po kayo na lumay po tayo lahat para po sa pagkapasan ng banal na kasulatan. Ito po ang sinasabi sa verse 3. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumaan ka sa kasalupain at gawin mong umain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabili mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya ang kanyang papakuluhin. Po, sa pagbibulan na nanangin. Dakilang Diyos, mapagpala namin Ama, salamat po Panginoon sa gabi ito. Na muli ay sama-sama po kami mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa Panginoon, kayo po ang may taas, Panginoon, kailangan Panginoon na makita, Panginoon. At nawa ang mga salitang ito ay maging gabay namin, Panginoon, sa pamumuhay namin, bilang mga mananampalataya, Panginoon. Na walang ibang aasahan kami, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Psalms chapter 37 po ay simulan ni King David na po nung siya ay matanda na. Upang bigyan payo ang mga magbabasa na huwag mabalisa at mainggit sa mga taong gumagawa ng masama. Ito po yung pinaka-konteksto nito. Ano po? Na tila ba silang pa ang nagsisiangat sa buhay. Yan, marami mong ganyan, ano po. Yung mga gumagawa ng mga masama, sa tingin natin, sila pa yung nananagumpay, sila pa yung mayaman, sila pa yung sumasagana sa pamumuhay, ano po. Kaya, binibigyan po tayo ng payo ni King David na huwag tayong mapabalisa sa kanila o maiinit sa kanila dahil sa kanilang nararanasan sa kanilang pamumuhay, ano po. Pinapakita din dito na pinapakita po dito yung malaking kaibahan ng kahihinatnan ng mga sumusunod sa Diyos at sa mga manggagawa ng kasamaan. Nagtutuloy din po ito na maging panatag sa harap ng Diyos at maging matyaga sa paghihintay sa halip na mainis sa mga taong umuunlad sa likong pamamaraan. Madami po ngayon sa panahon natin yan, yung umuunlad sa mga maling pamamaraan. Tulad po ng mga ginagawa ng ibang mga politician na po, talagang napakayayaman nila, no? Mali-malita talaga yung kanilang yung dinideliver sa kanila, no? Napakasarap nun, no? Pagbukas mo ng bahay, bibigyan ka isang maleta. Wow, sarap, no? Puno. Pero napakita po sa aklat po ng awit, kabanatang 37 na hindi mananatiling gano'n ang pamumuhay ko, kundi bagkos sila ay wawakasan din ng Panginoon Diyos yung kanilang kasamaan. Kung makikita nyo, yung iba, nakulong na, hindi laging gano'n, hindi laging masaya, hindi laging mananagana ka kasi sa masama ng galing yung kanilang ikinailayaman na ito.
ba ang dapat gawin ng isang mananampalataya para lagi siyang gabayan ng Panginoon? Ayan. Ano po ba yung dapat natin gawin para yung paggabay sa atin ng Panginoon ay laging sumasa atin? Ano po? Number one, hindi na po tayo magpapakatagal. Number one agad tayo, magtiwala sa Panginoon. Ayan po yung sinasabi sa Psalms 37, verse 3. Sinabi niya, tumiwala ka sa Panginoon. Ayan. Napakahalaga po na may tiwala tayo sa Panginoon. Dahil kapag meron po tayong trust sa Kanya, meron din po tayong confidence na magagawa niya ang lahat ng bagay para sa amin. Ano po? Minsan, mas binibigyan pa kasi po ng tao, mas binibigay pa ng tao yung kanyang buong pagtitiwala sa kapwa na tao. Ano? Kaya minsan, kapag hindi naaabot ng standard na yung binigay niyang pagtitiwala dun sa tao, minsan nasisira po yung kanilang relationship. Ano po? Hindi tulad ng mga kapwa natin Kristiyano, ayan, alam naman po natin, tulad ng mga katagin nyo, mapagkakatiwalaan po natin yan. Amen? Okay po. Ang tao po kasi minsan ay pabago-bago ng isip. Alam po natin yan. Minsan kasi po nakabase lang siya sa kanyang emosyon. Ngayon, katiwala siya. Ngayon, masaya siya. Kaya may pinangako siya sa iyo. Ngayon, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Pwede mo siyang pagsabihan ng iyong mga sikreto. Pero kapag hindi na siya masaya, kapag mabigat na yung kanyang pinagdadaanan, nalilimutan na niya yung binigay mong pagtitiwala sa kanya. Ano po? Ngayon, may ipinangako siya sa iyo, pero pagka nagkasama kayo ng loob, wala na. Yung mga sikreto mo, hindi na sikret. Nalaman na ng buong wala ni ano po. Ngayon, close na close kayo, pero pagka hindi niya nagustuhan yung ikinilos mo, wala na, nawawala na yung binigay mong tiwala sa kanya, parang hindi na niya maibalik o mahingatan yung inyong relasyon na ito. Ang sabi nga po ng Numbers 23 verse 19, Numbers 23 verse 19, God is not a man, sinasabi niya, that he should lie, right? Neither the Son of Man that should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Ang Diyos, pwede natin pagkatiwalaan ang buong buo. Bakit po? Kasi ang Diyos ay hindi tao. Yun, umiiyak pa. Medyo masama po kasi yung ni Gerard. Medyo nakulanan na naman. Pero, kapag sa Diyos natin ibinigay yung ating buong pagtitiwala, never po niya tayong bibiguin. O never niya tayong i-reject. Ano po? Kung ano po yung mga kung sinasabi natin sa Kanya o binibigay natin sa Kanya yung buong natin pagtitiwala, ibabalik po niya sa atin ng buong buo din po yun. Kumbaga, kapag ikaw ay magtiwala sa isang tao, ipinabalik din niya yung pagtitiwala mo. Pero hindi po laging gano'n ang nangyayari po. Dahil sa tao, gano'n po na sinabi ko, minsan pabago-bago siya ng isip dahil nakabase po siya sa kanyang emosyon. Pero ang Diyos ay hindi tao. Kaya, pwede po natin siya paglagakan ng ating buong pagtitiwala. Pag sinabi po ng Diyos, ay gagawin niya. Ano po? Ayan, sabi nga po sa Psalms 32 verse 10. Ayan, sabi po, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord mercy shall compass him above. Ayan. Ang Panginoon lamang ang dapat natin paglagakan ng ating buong pagtitiwala. Dahil ang sabi po doon sa Psalms 37,
May sinabi po dyan, ano po? Verse 7 verse 3. Yan. Sabi diyan, gumawa ka ng mabuti. Una, magtitiwala tayo sa Panginoon Diyos. Ilalagak natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya at hindi sa tao. Ano po? Pangalawa, may sinabi po si King David na gumawa ka ng mabuti. Ang paggawa ko ng mabuti ay isa din pong susi para gabayan po tayo ng Panginoon. Pag mabuti ang ginagawa natin, asahan natin ang paggabay ng Panginoon. Example po, may nakita na po ba kayong hold-upper na bago mang hold-up? Nag-prayer meeting muna. Di ba wala, no? Tara, bago natin pasukin yung bako, pray muna tayo. Parang wala naman po, ano? Pero may napanood ako sa Facebook bago siya magnakaw, nag-ano muna siya, sign up ako sa nakakapagtaka yung mga ganong bagay. Pero kapag masama ang ating pakay sa iba, o yung masama yung ating balak, hindi po natin pwede asahan na gagabayan tayo ng Panginoon. Ano? Makikita natin na yung gumagawa ng mga masama, sa una, akala nila ay nananagumpay sila. Ang akala nila ay puro sagana, puro sa kanilang naranasan sa mga maling bagay. Pero sa huli, ay nandyan yung mga mata ng Panginoon na laging nakamasid sa kanila na hindi sa lahat ng panahon mananagana yung mga manggagawa ng kasamaan at yung mga tao hindi matuwid sa mata ng ating Panginoon. Kapag nagtitiwala po tayo sa tao ay sa Panginoon, siya na po yung natuturo o nagbibigay instruction sa atin. Ano po? Kung babasahin po natin yung Psalms 32 verse 8, sabi po dyan, Psalms 32 verse 8, basahin ko po ano po? Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ano po? Pagka yung pagtitiwala natin ay binibigay natin sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, siya yung magtuturo sa ating daan na ating lalakaran. At isa pa, yung payo ng Panginoon ay laging sumasa atin. At sinabi dyan, yung kanyang mga mata ay laging nakatingin sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kaya kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, asahan po natin yung mata ng Panginoon, yung mata ng Ama natin, laging nakatitig sa atin. Na handa lagi po tayong gabayan. Handa laging nahawakan yung ating mga kamay. Sabi nga, kapag ikaw ay nanihina, kapag ikaw ay madadapa na, andyan yung kamay ng Panginoon. Kung naalala po natin si Peter, nagtiwala siya sa Panginoon, kaya nakalakad siya sa dagat o sa tubig. Pero nung nawala yung focus niya sa ating Panginoon, hindi siya lumulong. Pero pinabayaan po ba siya ng ating Panginoon Jesus? Hindi po yung kamay ng ating Panginoon Jesus, yung nag-angat sa Kanya doon sa muntikan na niyang pagkakalimutan. Kaya kung yung mga mata po natin o yung pagtitiwala natin ay inilalagay natin sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon, yung mga mata niya dahil pa yung CCTV, na 24 hours na sa atin. Ano man yung ginagawa natin, natutulog tayo, nagtatrabaho tayo, gumagawa din tayo ng mga bagay, yung mga mata ng Diyos ay laging nakatitig o nakatingin sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung may huwag po tayo maglalagakan ng ating buong tiwala, ay hindi po yung tao. Kahit pinaka-close mo yan, kahit na best friend mo yan, mula pa nung kinder kayo, mas mainam na yung buong pagtitiwala mo ay sa Panginoon mo ibibigay. Kasi yung tao, gaya
gaya ng sinabi ko, pagka nagkaroon ng problema, wala na. Nakakalimutan na niya yung kanya pangako. At yung iba naman, mas nagtitiwala pa sa mga bagay kaysa sa Panginoon. Napansin ko kanina, pagdating natin dito, yung iba, dala-diretso lang sa pag-upo. No? Hindi naman nila chinek yung pangko kung matibay. No? Nagtitiwala sila na kaya silang buhatin yung upuan. No? Ganyan din sa mga nagpo-commute. No? Talagang hindi naman nila personal na kilala yung mga drivers, pero nagtitiwala sila na kaya silang ihatid doon sa kanilang pagtutulungan. Much more pa po kung gagawin natin yan sa ating Panginoon na yung buo pagtitiwala natin ay ibibigay natin sa Kanya. At Kanyang sabi niya, papakayalihin niya yung mga bagay na anuman na ating pihilingin sa Kanya na po. At sa pangalawa, sige po, number 2 na po tayo. Number 2, para gabayan po tayo ng Panginoon, magpakaligaya ang iyong puso sa Panginoon. Ayan, ang isang magandang bagay na gagawin natin para po yung paggabay ng Panginoon ay lagi pong sumasa atin. Ano po ang gagawin, Kuya Carlo? Yung magpapakaligaya tayo sa Panginoon. Kasi madami pong Christian sa ibang church na pagpasok pa lang dyan sa pintuan ng church na nakabusangan na, no? Hindi mo na mag-painting. Kahit si Leonardo da Vinci pa yung mag-painting, hindi makukuha yung mga lukot-lukot na mukha. Ano po? Pero, dapat, kapag pumapasok tayo dito sa church, no? I-enjoy po natin kasi makikipag-meet po tayo sa ating Panginoon. Pagka may prayer meeting, excited dapat po tayo. Kasi makikipag-meet po tayo sa ating Panginoon. Ano po? Kapag ini-enjoy po natin ang paglilingkod sa Panginoon, di mo mararamdaman ang pagod. Amen? Kapag nag-i-enjoy po tayo sa ating ginagawa, sa paglilingkod, sa ating mga ministry, minsan hindi mo na talaga maramdaman yung physical na pagod. Ano po? Nararanasan po ng mga umahayo yan. Ano po? Na kapag natapos na nila yung kanilang mga misyon o yung paghahasik ng salita ng Diyos, kahit kaano kainit, kahit umuulan o kahit na anong panahon man yan, pagka natapos mo nang ihasik yung salita ng Diyos, napakasarap po sa pakiramdam. Nakakatuwa po, nakaka-enjoy po talaga maglingkod sa Panginoon po. Pero minsan talaga nakakaramdam po tayo ng pagkapagod po sa ating mga ginagawa po. Minsan, hindi mo namamalayan na inis ka na. Kala mo naglilingkod ka pa sa Panginoon, pero hindi na pala. Kasi yung mas naninibabaw sa iyo yung inis. Gumagawa ka sa ministry, pero pikon na pikon ka. Ayun pala yung hindi dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Dapat, habang naglilingkod ka sa Panginoon, masaya po yung ating mga puso. Kasi tinitingnan ng Panginoon, hindi po yung ating mga gawa, kundi tinitingnan niya yung pusong masaya na humaharap o gumagawa na naglilingkod po sa ating Panginoon. Ano po? Ako man po, nakakaramdam din po ako ng pagod. Ano po? Pero, pagka natatapos po yung gawain na kasama ko po yung ating mga kapwa mananampalataya, napakasaya po namin. Nagtatawanan kami, kumakain kami ng sama-sama, parang wala kang naramdaman, parang wala kang napagdaan ng pagod sa maghapon. Ano po? Kasi ini-enjoy mo yung iyong ginagawa. Sa sikreto ko po, ano po, kaya lagi po akong nakakasama, hindi po sa pagtatakas ng sarili ko. Sa sikreto ko, kaya po lagi nyo nakikita sa mga ministry, ito po yung laging nasa isip ko. Ano po. Kapag pagod na po ako, minsan may sakit, pero rin niya pa rin. Pagod na po ako, iniisip ko lang, si Lord nga, hindi na pagod sa akin. Ano? Si Lord nga, ang bigat ng pinasan, ang tindi ng kasalanan ko, pero pinasan niya, patungo dun sa bundok ng Kalbaryo. Ano? Pero never siyang napagod, never niyang sinabi na
sinisi yung tao sa kasalanan na kundi ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Ayun po yung lagi pumapasok sa isip ko. Si Lord na hindi napagod sa akin. At kapag ka iniisip ko na mapangiti ko yung Panginoon sa araw na yun, talagang bisa napapahiyak pa po ako. Kasi pagka natapos ko yung mission, sabi ko, ini-imagine ko naka-smile sa akin si Lord. Ang saya po sa pag-alamdam. Pagka iniisip mo na ang Panginoon Jesus natutuwa sa iyo, nakangiti siya sa iyo, talagang yung puso mo parang walang paglagyan yung saya mo. Sabi nga po sa Philippians 4:4, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga pinapili po sa Philippians Church. Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kung titingnan po natin yung konteksto ng talatang yan, sinulat po ni Apostol Pablo yung verse na yan nang siya po ay nakabilanggo. Imagine po, yung nakabilanggo pa, yung nagsasabi sa mga malaya na sila ay magpakasaya sa Panginoon. Parang nakakalito po nun. Kung sino pa yung bilanggo, siya kayo mag-a-advise sa mga malalaya na magpakaligaya sa Panginoon. Naalala ko po tuloy yung jail ministry namin ano po. Yung mga nakakasama, alam mo ito. No? Doon po sa women's dormitory. No? Kapag ka po nagpapaawit na kami ng praise and worship na kanta, talagang yung mga kamay nila nagpupuri sa Panginoon. Yung iba halos mapaiyak pa, ang lalakas ng tinig nila. Umihiyaw sila ng papuri sa Panginoon. At kapag ka ipinikit mo yung iyong mata, hindi mo mararamdaman na nasa bilangguan ka. Kaya pagka nandun ako, pinipikit ko yung mata ko, feeling ko nandun ako sa isang laki ko, napaka-gandang church, ano? Hindi mo mararamdaman sa kanilang puso na sila ay mga nakabilanggo. Ano po? Kundi makikita mo sa kanila yung puso nila masaya na nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi ko nga, pandaig pa nila yung mga nasa church kung magtaas sila ng kamay, kung sila ay mag-praise sa Panginoon, talagang nakakahiya po sa akin kung ako po, hindi din ako malataas ng kamay, ano? Pero pag nandun ako, talagang parang mapapataas yung kamay mo sa Panginoon. Talagang mahahawa ka sa kanila po na dahil sa kanilang pagpupuri, mararamdaman mo yung ligaya na kanilang puso kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya napakahalagang bagay din po yung mga ginagawa po natin mga ministeryo, especially sa jail po. No? Kala natin walang nangyayari. Pero hindi po. May nangyayari po sa kanilang mga pusuan po. Napabago po sila ng Panginoon. Bagaman physically, sila po ay nakakulong. Pero spiritually pinalaya sila ng ating Panginoon. Pero tayo mga laya, ano po? Minsan, nakakulong tayo sa galit, sa inggits, nakakulong tayo sa anumang bagay na hindi tayo makalaya sa mga bisyo, sa mga itinatagong kasalanan na po. Pero kapag ginawa namin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na magpakaligaya ka sa Panginoon, wala nang puwang yung mga bagay na inggit, wala nang puwang sa puso mo yung ganit kasi nga pinupuno mo ng saya yung iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Hindi po boring ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi po boring maglingkod sa Panginoon. Dati po talaga, ito, sinasabi ko po, talagang boring na boring po talaga ako. Nauubusan na po ako ng boses at pasensya na po. Kapag oras na ng preaching ni Pastor, talagang
Parang ano pa akong tuka-tuka, parang nagiging Japan ako eh. Talagang, hindi ko malaman kung bakit ang bigat sa mga mata. Siguro yung Diablo nakalabitin sa akin mga eyelashes siya. Talagang napapaganon ako ang bigat. Kasi nga po, yung puso mo wala sa gawain ng Panginoon. Kasi yung puso mo, punong-puno ng sanlibutan. Kaya ang tingin mo kapag pumapasok ka dito, napaka-boring naman yan, Kuya Carlo. Napaka-boring mo naman mag-preaching. Napakahaba naman yan. Nakakainis. Pero hindi po dapat gano'n. Pag pinalitan po natin ng ligaya o pag-i-enjoy yung laman ng ating puso, makaramdaman po natin na napakasaya ang maglingkod sa ating Panginoon. Nung men's fellowship na natin, napakasaya namin. Kahit na parang hindi nakakatuwa yung palaro, pero nakaka-enjoy. Sabi nga po ni Chip, simpleng bagay lang. Magsama-sama yung mga Kristiyano, simpleng palaro lang, nakakapag-enjoy. Yung iba, talagang hindi pa nagpapatalo. Hindi po dahil sa premyo yun, pero dahil sa uwa, sa saya ko, na makakapagpuri sa Panginoon. Sabi nga po, nag-enjoy ka na, may blessing ka pa. Saan ka pa? Nag-enjoy ka na sa Panginoon, may blessing ka pa. Kaya wala ka nang hahanapin talaga kapag yung puso mo ay pinuno mo ng saya sa Panginoon. At kung bakit yung mga kapwa ng Kristiyano ay laging nandito, ay hindi po yung naman ang ilang puso na hindi sila nabubuhalingan sa salita ng Diyos dahil punong-puno sila ng kaligayahan sa tuwing sila ay nag-praise and worship sa ating Panginoon. Okay, pangatlo na po, bago mag-umpisa ng boses. Number 3, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Ayan. Para gabayan ka ng Panginoon, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Sabi po nga ng Psalms 37 verse 5. Basahin ko lang po sa Tagalog na po. Psalms 37 verse 5. Ito sinasabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Ano po? Sa bawat hakbang po ng ating mga paa, sa anumang po ating gagawin, ihabilin natin sa Panginoon. At magtiwala po tayo na kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Isa po talaga sa pinakamahirap gawin yung pagdidesisyon, yung decision making. Napakahirap minsan gawin kung sa pula ka o sa puti ka, parang ang hirap gawin Minsan sasabihin mo, aatin ba ako o hindi? Sino kaya yung sasagutin ko sa mga manliligaw ko? Yung maputi o yung maitim? Parang ang hirap-hirap po magdesisyon yung iba, maliligo ba ako? Huwag na lang, malamig. Yung iba, tututbrush pa ba ako? Ang hindi na, nakakatawa na. Mga simpleng bagay lang, pero minsan, napakahirap desisyonan. Ang hirap minsan magdesisyon. Pero, minsan, nagiging pabigla-bigla po tayo sa ating pagdidesisyon. Minsan, dahil masaya ka lang, naipangako mo yung isang bagay. Naipangako mo, sige, sa Panginoon to, naipangako mo, dahil masaya ka lang. Pero kapag may problema na, wala na, bawian na mo, Kaya minsan, bago po tayo magdesisyon, ihabilin muna po natin sa Panginoon. Bago po tayo lumakad sa umaga, alam po natin na yung mga Kristiyano, hindi nakakalimot yan ng manalangin muna at tumawag muna sa Panginoon na yung kanyang lakad sa buong maghapon ay itatagubin niya sa ating Panginoon. Napakahirap po minsan na nakakalimot po tayong ihabilin sa Panginoon yung ating mga lakad. Minsan, kaya
kaya po tayo nagiging maginitin yung ulo o minsan nakakapagsalita ng mga hindi dapat natin sabihin. Kasi sa umaga pa lang nakakalimutan na natin sabihin o ihabilin sa Panginoon yung ating mga lakad na loob. Minsan gusto po natin na tayo lang po yung may hawak ng manibela ng ating mga buhay na loob. May nakita na po ba kayo na kotse na dalawa yung manibela? Wala naman po ano. Kasi pag dalawa yung manibela niya, talagang mapapanggalan na. Kasi hindi magkasundo-sundo kung saan pupunta ko. Gusto natin na kasama natin si Lord sa ating mga buhay o sa ating mga sasakyan. Pero ang gusto natin, nandun lang siya sa ating backseat. Pero yung mahawak na manibela, tayo pa din. O sabi ng Panginoon, anak, kanan, may bangin. Hindi Lord, dito tayo sa kaliwa Lord, shortcut dito. Ito yung sinasabi ng GPS. Mas di mo yung tiwala ka pa din sa mga ways na. Kaya nagkakaloko-loko minsan yung buhay natin, yung pagdidesisyon natin. Kasi, andito na yung Holy Spirit sa atin, guided na tayo by the Holy Spirit. Sa tuwing nagdidesisyon tayo, meron tayo nakikinig na nagsasalita sa atin, ayun yung Holy Spirit. Pero minsan, dahil mas gusto natin na mapabilis yung ating mga lakbayin sa ating buhay, dumadaan tayo sa shortcut. Marami dito mahilig mag-shortcut. Minsan ako din, pagka gusto kong hindi matraffic, dumadaan na ako dun sa shoulder para lang makalalang Pero sa buhay mga Kristiyano, may perfect timing po ang Panginoon. May linigay po siya na tamang panahon sa bawat panahon. Sabi nga po dun sa, hindi ako nagkakamali, Ecclesiastes, na sinasabi niya may panahon. May panahon ng pagsilap, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng panahon ng tamang panahon, parang algebra. Ganun po yung Panginoon. Kapag hindi po tayo patient sa ating mga decision making, minsan talagang nauuwi tayo sa pagka-discourage po. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano na ihahabilin niya sa Panginoon yung kanyang desisyon. Bago siya mag-desisyon, ipanalangin niya muna sa Panginoon. Sabihin niya muna, wait lang din. Huwag ka muna, hindi mo na ako magdidesisyon ngayon kasi masaya yung puso mo Baka nabibigla lang ako. Hindi mo na ako magdidesisyon ngayon kasi malungkot ako Baka mamaya, kung ano lang yung masabi ko. Kaya kapag masaya tayo, malungkot tayo, huwag muna po tayo magbibigay ng isang pangako sa tawad. Kasi minsan, nadadala lang po tayo ng ating mga emosyon. Mahalaga kung makakapag tayo sa tao, ipag-pray muna po natin sa Panginoon. Ihabilin natin kung tama ba yung ating gagawin. Dahil sa Panginoon, talagang wala po tayong pwedeng sabihin na magkakamali siya. Never po hindi. Never po magkakamali ang Panginoon. Kaya kung nakapasok po yung ating mga pagtitiwala o yung ating mga pagdidesisyon sa ating Panginoon, wala pong lugar yung pagkakamali po. Kaya mahalaga talaga na ihabilin muna natin ang ating mga desisyon sa Panginoon. Kung pinaghihintay po tayo ni Lord, ibig sabihin po, special po yung inihahanda niya sa atin. Ano po? Huwag po tayo mainit. Kung pinaghihintay po tayo ni Lord, ibig sabihin, special yung inihahanda niya sa atin. Kapag ka nagmamadali ka, bibigyan pa na ni Lord ng instant noodles. Sige, ito yung nagmamadali ka, ayan sa'yo, instant noodles. Nagkasakit ka sa bato. Pero kapag ka marunong ka maghintay, sinasama ka ni Lord, yung luto,
Alam mo yung pinaka-favorite mo ba yung minuluto niya? Matuto lang po tayo maghintay sa Panginoon. Napakasarap po talaga doon. Ibinibigay natin yung buong pagtitiwala, yung buong kaligayahan natin sa Panginoon. Ano? Dahil kapag ginagawa po natin yan, ang pangako niya, gagabayan niya po tayo. Ang kanyang kanan kamay na walang sino man ang pwedeng manakit o makakagaw mula sa kanyang kamay sa akin. Gaya po ng isang tatay, pagkahawak-hawak niya ang kanyang anak, napakasin na makaramdam ng isang batang maliit. Na kahit dumaan man sila sa anumang kaguluhan ng mundong ito, kapag kahawak-hawak siya ng kanyang ama, talagang feeling niya ang tapang-tapang niya. Feeling niya nasa safe zone siya talaga. Napaka-sarap ng ginagabayan po ang isang Kristiyano ng ating Panginoon. Hindi po kaya Kristiyano ka. Hindi ka na hihingi sa Panginoon ng kanyang paggabay. Ay, automatic na yan kapag ka Kristiyano. Gagabayan ka ng Panginoon. Sinabi po niya, ihabilin mo yung lakad. Paano hindi mo ihabilin? Paano kung nagpadalos-dalos ka sa pagdidesisyon? Yung Panginoon, ano po yan talagang magbigay po yan para sa atin. Gusto niya yung pinaka-best yung mapunta sa atin. Pero pagka tayong tao, minsan hindi lang po talaga makapaghintay. Kaya yung iba, bata pa lang, nasa high school pa lang, hindi na makapaghintay. Gusto na agad magka-girlfriend o boyfriend, ano po? Pero, minsan, pinapahintulutan niya ng Panginoon, pero ipapakita niya sa iyo yung consequences ng iyong pagkakamali. Yung iyong pagkakamali sa iyong mga desisyon. Kasi dapat yung mas better, yung best, yung bibigay niya sa iyo. Pero dahil nagmamadali tayo, napupunta tayo minsan sa worst. Sabi nga po ng mga magaganda, pili ka ng pili na umiga sa umikit. Kaya minsan, be patient. Ayun, pinapractice po talaga dapat nasa Christian po talaga yung maging pasensyoso para sa lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po. Sabi nga po sa Psalms chapter 25 verse 4 and 5, ito na po tayo magwawakas. Psalms chapter 25. Chapter 4 and 5, sabi po niya ng Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, sabi ni King David. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. At sa iyo'y naghihintay ako. Oo. Araw, ano po, nandiyan po lahat ng ating pinalakay ngayong gabing ito. Yung paghihintay, yung pagtitiwala, at paghahamili ng ating mga desisyon sa ating Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa ating mga Krisyano. Minsan talaga dumadating yung mga kabigat, yung mga pagsubok. Minsan, hindi mo mamamalaya talaga bakit mo naranasin yung mga ganong bagay samantala nagtatapat ka naman sa Panginoon. Pero yung pangako ng Panginoon, ngayon kasi nakikita mo, hindi mo nakikita yung hinaharap yun. Hindi tulad ng Panginoon na nakikita niya yung ating mga future. Kala mo ngayon, masakit. Kasi yung tulad na mo nung isang o-operahan, example natin. Yung o-operahan ka, alam mo sasaktan ka ng doktor, hihiwaran ka. Pero bakit pumapayag ka? Alam mo sasaktan ka, hihiwaran ka, kakalibutin yung laman loob mo. Pero bakit pumapayag ka? Bakit po? Kasi po may purpose. Iniwan ng doktor yun para kunin yung, halimbawa, yung kidney stone mo. Kinuha na, diba?
pa tayo ilumpo kung hindi sa ito po ay makakaginhawa sa atin. Tulad nga po nung sinabi ko, pagkatapos ng operahan, napakasarap na ng iyong pakaramdaman. No? Makikita mo yung peklat, pero hindi mo na mararamdaman yung sakit. Tulad po natin ngayon, may pinagdadaanan tayong sakit, lilipas po yan at magiging peklat na lang. Pero yung ibibigay sa atin ng ligaya ng Panginoon dahil inalis na yung nakakapagsakit sa atin, yung nakabinig sa atin naman, hindi na po natin mararamdaman yun. Sabagat, inalis na po ng ating Panginoon. At yan, papupulihan po natin ng Panginoon po at nagpapasalamat po ako sa inyo. Pakikinig po kahit hindi ko binawalan. Kasi yan po kayo. At kaya ba, yung nagsitayo na po tayo lahat at tawagin ko po si Chief Dion sa panayaan. Maraming po tayo. Salamat sa Panginoon sa message. At malinaw po yung message na mga kondisyon patungkol sa patuloy ng ating Panginoon. Ay lahat sa salita niya, ay magtiwala, ay pasaya ang Panginoon, ay binigyan sa Panginoon ang lahat ng anak. Nakilala niyo naman, salamat po ngayong gabi sa iyong mga ginamit. Salamat po sa mga pangako ng mga salita. Sa bagay na amin po ngayon nagpapasalamat ay alam namin Panginoon na ikaw ang gumagawa sa amin. Salamat ang ilang Diyos sa katuwaan na patuloy nangyari sa aming puso. Maraming mga bagay na pinagdaanan, maraming bagay na pagsubok. Lalo na Panginoon, ito po aming paglipat, Panginoon, talagang po namin ang ilang Diyos na naging gabay at patuloy na sa mga aming pagkikinig. At ipagkaloob ko po, Panginoon, ang bawat listener na gusto ng mga Panginoon. Lord, napakasarap na ikaw na aming Diyos na pag-iipuran ay yung nai-dedicate namin, Panginoon, bless Panginoon. Salamat ang ilang Diyos sa oras na ito at pagpalain po, Panginoon, kami. Pagpalain po ang ilang Diyos ang bawat mga kailingin namin. Pagpalain po ang ilang Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa iyo po ang ilang Diyos ang lahat ng puri at salamat at lahat ng ilang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, ano ba tayo ngayon? Drawings ko? Partner. Okay, sige. Magbilang tayo. Kaya i-Mary. Okay, sige. Sama-sama na po lahat ng 1, lahat ng 2, 3, 4, tayo po yung pangalangin.
Tatlo ang utak. Tatlo yung utak. Okay, so unahin natin si Nanay Utak. Pagpapay niyo po si Marguerite Carr, si Gab, tsaka si Arby. Ako na yung kanilang pag-aaral, study, ministry. Ang namin ministry. Si ating Bebek, pag-pray niyo po si Kuya John, si Kuya Nathaniel, si Kuya Reza. Yung dalawa pag-aaral nila yung sa pastoral sa si Kuya Simon, pag-pray mo si Ate Eileen Grace Bia, pag-aaral niya ministry, small business, tsaka si Ate John. So, pag-pray mo naman kay Ate John na makapasarap sa verdict ng trabaho na si Kuya Gab naman, si Kuya Jerry, pag-pray mo tsaka si Ate Tay. Si Kuya Jerry, pag-aaral, sa board exam ni Jessica. Then, Fernando Tali naman yun. Kung request yung biyahe ni Kuya Reka, si Kuya Reka, si Kapamay naman yung tayo na, no? Yung mga trabaho ng kanyang mga anak. Kaya kagalingan ng kanyang mga anak, si Ate Maria, si Ate Luis, si Ate Maria, sa akin naman si Ate Ari. Maliban po na yung special request ko. Pag-pray po natin yung isa't isa, mag-pray naman tayo, so palitan natin yung tulungan. And syempre yung sitwasyon po natin, so wala po tayong pumunta, tulungan tayo. Syempre yung adjustment period, hindi masyadong maging mahirap kasi mahirap yung adjustment period. Yun po. Siyempre, si Ate Beck, kasi yun, doon, ayos lahat, pressure na tulungan po natin sila sa kanila. Siyempre yung finances natin, natin makatayo yung ating permanent home para sige, mag-play na po natin at
Diyos, mapagpalang Ama. Muling Panginoon, namutawi sa aming mga bibig ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Sinambigla ng aming bibig upang ito po'y maihayag. Tinatagubilin po namin ang mga kanilang kahilingan ngayong gabi sa iyo. At inaangkin namin, hindi mo ipagkakaitakin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan sapagkat dinurog namin po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo mga salitang nahayag naman na sinabi mo, Panginoon, magtiwala ka. Kaya lahat po ng mga kahilingan na namin sinabigla, itinitiwala namin sa iyo na bilang Diyos. At ikaw rin ang may sabi, Panginoon, itagubilin namin sa iyo. Mangyari po lahat po ito, Panginoon. Salamat sa iyo mga salita, sapagkat ito ay katatagan po namin at naging kaalaman po namin, Panginoon. Salamat sa iyo, kabutihan. Salamat sa iyong mga pangako na manatili kami sa iyo, lalo na sa aming pananalangin at pagtawag po sa iyo. Ikaw ang kikilos lahat ng aming mga idinulog na ngayong gabi, Panginoon, naging katanggap-tanggap po sa iyo. O Panginoon, salamat po ulit sa natapos po namin pulong pananalangin ngayong gabi na ito. Naramdaman namin, Panginoon, at sumaamin ang iyong presensya. Pagkabat kami, Panginoon, nasa ganitong bilang lamang, pero hindi ko tinitignan, tinitignan mo, Panginoon, ang laman ng bawat puso ng aming ng bawat isang puso. Ngayong gabi, Panginoon, patuloy ka naman dinatakula at pinasasalabatan muli. Sa aming pag-uwi, sumaamin ang iyong mga kamay upang ihatid kami muli sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Gatan mo kami, Panginoon, gatan makarating kami sa aming mga tahanan. Sa iyo mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus.